Nagpapaayos ang may-ari ng Mitsubishi Adventure nito kasi ang kanang headlight ng sasakyan niya ay hindi gumagana. Ngayon, para ma-access ang headlight bulb ay kailangan tanggalin itong mga air filter vent. May mga tornilyo yan na kailangan tanggalin para totally makita ang pumbiya ng headlight. Kinakailangan ding tanggalin pati ang reserba ng tubig para sa radiator. So, ayan, makikita na ang H4 bulb ng headlight. At sa unang tingin pa lang ay alam ko na kailangan ng palitan ng bumbilya kasi wala na ang isa sa tatlong terminal nito. Pati nga ang headlight socket ay sunog na rin. Ang isang terminal ng socket ay nasunog na, kaya pati itong headlight socket ay kailangan na rin palitan. Isa sa napansin ko rin ay mali ang pagkakalagay ng bumbilya itong H4. Kaya sigurado ako mali ang liwanag ng headlight nito. So pag nag-dim mo nag-bright, hindi mo makikita kung naka-dim or naka-bright yung ilaw. Kasi nga wala talaga sa tamang position. So pag nilagay yung bagong bumbilya, kailangan talagang ibalik sa tamang position. Okay, so yan, natanggalan natin yung sirang bumbilya. At yun na nga, ang nawalang terminal ay yun pang common terminal. At yan rin yung bagong bumbilya na H4. At makikita dyan na tatlo talaga ang terminal niyan. Kapag ilalagay na yung bagong H4 bulb, kailangan talagang hanapin yung tatlong guide na yon na magmamatch dun sa guide ng H4 bulb. So kailangan lapat na lapat yun bago ilalock. So kailangan yun para tama yung dim at saka bright na ilaw niya. At yun naman na headlight socket, sunog na yan, kailangan yan ng palitan. So puputulin yan, alisin yan, at i-connect yung bagong headlight socket. So yan, ikinabit ko na yung bagong headlight bulb na H4. At kung makikita nyo, lapat na yan at nakalock na. So yan, kakabit na rin natin yung headlight socket. Okay, so yan, makikita nyo gumagana na yung kanang headlight. Yan, okay na rin yan pag dinidim tsaka dinabright sa switch. Yan, okay na yan. So kakabit ko na lang ulit yung mga tinanggal kong air filter vent sa likod.